Gabi na naman, madilim at tahimik. Ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, tila mga mata ng mga pangarap na nagmamasid mula sa itaas. Sa bawat kislap, may kwento ng pag-asa at pangarap na nag-aantay na matupad. Pero para sa batang si Catherine, puno ng liwanag at kulay ang mundo. Ang bawat ilaw sa kalye ay tila mga bituin na bumababa sa lupa, nagbibigay ng inspirasyon at saya sa kanyang murang isipan. Nakahiga siya sa kanyang kama, nakatingin sa kisame. Sa kanyang isip, ang kisame ay nagiging kalangitan, puno ng mga bituin at pangarap na naghihintay na abutin. Sa kanyang isip, lumilipad siya kasama ang mga bituin, nangangarap. Ang bawat bituin ay may kwento, at sa bawat kwento, nakikita niya ang kanyang sarili na nagtatagumpay. Bata pa lang, alam na ni Catherine ang kanyang gusto. Gusto niya maging artista. Hindi lang basta artista, kundi isang tanyag na artista na magbibigay inspirasyon sa marami. Gusto niyang magpasaya ng tao gamit ang kanyang talento. Sa bawat pag-arte niya, nakikita niya ang mga ngiti at saya sa mukha ng kanyang mga manonood. At alam niya sa sarili niya na kaya niya, ang kanyang determinasyon ay parang apoy na hindi mapapatay, patuloy na nagliliyab sa kanyang puso. Basta't kasama niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan, walang pangarap ang imposible. Ang kanilang suporta ay nagbibigay lakas at tapang sa kanya upang harapin ang anumang hamon. Tuwing gabi, bago matulog, nagkukuwentuhan sila ng kanyang nanay tungkol sa mga pangarap niya. Ang bawat kwento ay puno ng inspirasyon at pag-asa, nagbibigay ng lakas sa kanyang puso. At sa bawat kwento, lumalaki ang paniniwala ni Catherine sa sarili. Ang kanyang mga pangarap ay nagiging mas malinaw at mas matibay. Alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin. Pero handa siya. Ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Handa siyang abutin ang mga bituin. Sa kanyang puso, alam niyang ang mga bituin ay hindi lang mga ilaw sa kalangitan, kundi mga gabay na magdadala sa kanya sa kanyang mga pangarap. Maingay at masaya ang unang araw ng pasukan. Halos hindi magkamayaw sa kwentuhan ang mga estudyante. May mga bagong gamit, bagong damit at syempre, bagong kaklase. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Catherine, nakikinig sa kwentuhan ng mga kaklase. Maya-maya, may pumasok na bagong estudyante. Matangkad siya at maputi. May dala-dala siyang gitara. Napatingin si Catherine sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit. Parang may kung anong kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Uy, siya si Daniel. Bago nating kaklas, sabi ng isa niyang kaklase. Simula ng araw na iyon, hindi na maalis sa isip ni Catherine si Daniel. Tuwing klase, palihim siyang sumusulyap sa kanya. Pinagmamasdan niya ito habang nagsusulat o kaya na may nakikinig sa guro. Tuwing magtatama ang kanilang mga mata, parang tumitigil ang mundo ni Catherine. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso at parang sasabog ang kanyang pisngi sa sobrang init. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Uy, Kath! Okay ka lang? Kanina ka pa namumula, tanong ng kanyang best friend na si Miles. Ha? Oo. Mainit lang siguro, palusot ni Catherine. Isang araw, habang naglalakad si Catherine sa hallway, nakasalubong niya si Daniel. Nag-iisa ito at parang may hinahanap. Biglang kinabahan si Catherine. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Daniel. Isang matamis at tila nahihiyang ngiti. Parang tumigil ang mundo ni Catherine. Lahat ng kaba at takot niya ay biglang naglaho. Hi, Catherine, di ba? Tanong ni Daniel. Hello, nautal na sagot ni Catherine. Nakita ko kasi yung notebook mo sa library kanina. Ikaw yung may-ari, di ba? Section 5, ang saya ng mga simpleng bagay. Simula ng araw na iyon, naging magkaibigan na sina Catherine at Daniel. Madalas silang magkasama. Nagkukuwentuhan, nagtatawanan, at nagbabahagi ng mga pangarap sa isa't isa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Minsan, kumakanta pa si Daniel gamit ang kanyang gitara. Mahilig siyang magtugtog ng mga paboritong kanta ni Catherine, at tuwing ginagawa niya ito, napapangiti si Catherine ng labis. Simple lang ang mga araw na magkasama sila, pero para kay Catherine, parang mga espesyal na sandali iyon. Ang bawat oras na magkasama sila ay puno ng kasiyahan at tawanan. Ang makita lang niya si Daniel at makasama ito ay sapat na para sumaya siya. Kahit simpleng pag-uusap lang, nagiging makulay ang bawat sandali. Alam mo Kath, ang saya mo palang kasama, sabi ni Daniel isang hapon habang nagpapahinga sila matapos mag-aral. Talaga,
Mas masaya kaya kasama ka, sagot ni Catherine na namingiti sa kanyang mga labi. Talaga, mas masaya kaya kasama ka, sagot ni Catherine. Alam mo, natatawang sabi ni Daniel. Sa bawat araw na magkasama sila, natutuklasan nila ang mga simpleng bagay na nagbibigay saya sa kanila. Ang mga simpleng lakad sa parke, ang mga tawanan at ang mga kwentuhan ay nagiging mga alaala na kanilang babaunin habang buhay. Section 6. Mga pangarap at takot. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalalim ang nararamdaman ni Catherine para kay Daniel. Hindi na lang simpleng paghanga iyon. Alam niyang espesyal na ang nararamdaman niya para dito. Pero may mga pagkataon na natatakot si Catherine. Paano kung hindi pareho ang nararamdaman ni Daniel para sa kanya? Paano kung masira ang pagkakaibigan nila? Mills, paano kung hindi niya ako gusto? Tanong ni Catherine sa kanyang best friend. Hay naku, Kath, huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Ang bata-bata mo pa para diyan, sagot ni Miles. Section 7. Ang daloy ng panahon. Tulad ng mga dahon na nalalagas sa tamang panahon, dumating din ang araw na natapos ang kanilang pag-aaral sa high school. Magkakahiwalay na sila ng landas. Si Catherine, itutuloy na ang pangarap niyang maging artista. Si Daniel naman, mag-aaral sa ibang bansa. Malungkot si Catherine pero kailangan niyang maging matatag. Alam niyang para sa ikabubuti nilang dalawa ang desisyon na ito. Kath, pangako ha? Hindi mo kakalimutan ang pangarap mo, sabi ni Daniel habang nagpapaalam sila sa isa't isa. Oo naman, ikaw rin. Mag-iingat ka doon, sagot ni Catherine. Section 8. Aral ng unang pag-ibig. Hindi man nagtagal ang nararamdaman ni Catherine at Daniel, may mahalagang aral na iniwan ito sa puso ng dalaga. Ang kanilang kwento ay puno ng mga masasayang alaala, mga ngiti, at mga pangarap na kanilang binuo ng magkasama. Ngunit tulad ng maraming kwento ng pag-ibig, dumating din ang panahon ng pamaalam. Natuto siyang magmahal, masaktan at bumitaw. Sa bawat luha na pumatak, natutunan niyang maging matatag at harapin ang bawat pagsubok na dumarating. Ang sakit ng paghiwalay ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy at maghanap ng bagong simula. Nalaman ni Catherine na ang tunay na pagmamahal ay hindi ipinipilit. Ito ay isang damdamin na kusang lumalago at nagiging mas matibay sa paglipas ng panahon. Ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa mga masasayang sandali, kundi pati na rin sa mga pagsubok na pinagdadaanan ng magkasama. Ito ay kusang nararamdaman at ibinibigay. Ang pagmamahal ay isang regalo na hindi hinihingi, kundi malayang ibinibigay mula sa puso. Sa bawat yakap at halik, naramdaman ni Catherine ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. At kahit hindi magtagal, mag-iiwan ito ng marka sa puso ng isang tao. Ang bawat alaala, bawat sandali, ay nagiging bahagi ng kanyang pagkatao. Ang mga karanasang ito ang naghubog sa kanya upang maging mas mabuting tao. Ang unang pag-ibig ni Catherine ang nagturo sa kanya na maging matapang, harapin ang bawat hamon ng buhay ng may tapang at determinasyon. Ang mga aral na kanyang natutunan mula sa unang pag-ibig ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Hindi lang sa pag-ibig, kundi pati na rin sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Ang bawat hakbang na kanyang tinatahak ay puno ng pag-asa at pangarap. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay sa kanya ng lakas upang abutin ang kanyang mga mithiin. At sa pagdaan ng panahon, dala-dala niya ang aral na ito habang patuloy na lumilipad patungo sa kanyang mga bituin. Ang mga bituin na kanyang inaabot ay simbolo ng kanyang mapangarap at pag-asa. Sa bawat paglipad, dala niya ang mga aral ng unang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy.